Dalangin at kayanin ng Panginoon, ganyan. Pero ganun ba talaga yun? Enough lang ba na manalangin tayo tapos wala tayong gagawin? No. Today po, yung new series po natin is gonna be called Kingdom Building. Sabi po natin, Kingdom Building. Kingdom Building. Ay, nako. Alam niyo po, very special po yung topic na Kingdom Building because sa mga baguhan, yung mga nag-forward, alam po natin, it's part of our mission statement. Dito po sa Cornerstone. Tatlo yung ano natin, di ba? Number 1 is honoring Honoring God, God. Making disciples. and Kingdom building. Ayan. Now, yung kingdom building po, yung mag-build tayo ng kingdom of God, yung mission statement ng Cornerstone, pero I want to tell you some important things po about kingdom building. First of all, mission statement natin siya, pero there is nothing that anyone can do on their own will or effort. So, kingdom building is God's work. Can you say that again? Kingdom building is God's work. Kumbaga, siya yung main character. Huwag po tayo magpapaepal na tayo yung main character. No. The main character in kingdom building is God. Okay? Now, yung series po natin, we're going to go to Ezra, Nehemiah. Sino po sa inyo? Ayan. Sino? During this week sa group chat, naglagay po ako doon. Sabi ko sa inyo, why don't you try? Kasi nga, we're going to go to Ezra, Nehemiah. Sino po sa inyo ang nakapagbasa na ng konti? Diba? Diba? Ako. We're going to go through Ezra, Nehemiah. Mostly sa Nehemiah. Next week po, Nehemiah na. Pero today, we're gonna go through Ezra. Meron pa ko nilagay na video doon sa group chat. Padala nyo na lang sa iba also, kung hindi pa nila nakikita. So that makita nyo yung history ng Ezra, Nehemiah. Dito pa sa book na to, we will learn that kingdom building is intentional. Hindi siya aksidente na nangyayari na, gawin natin ito, baka maganda yung maging resulta. No. God has a strategy. Alam niyo yung sabi ng strategy? Alam niyo kung ba yung sabi ng strategy? Hindi ko kayo kumain, no? Kaya tinatanong sa akin kung gusto ko doon ng maruya eh. Ano ba? Yun ang sinasabi yung may maruya. Meron ba o wala? Meron. Kasi kung meron, malas na ako. Di ba ako nagla-lunch? Pero God has a strategy. Meron siyang paraan na systematic, na intentional, na sa pagpalaganap ng kanyang kaharian. But here's a third important one. Yes, kingdom building is God's work, kingdom building is intentional, but kingdom building is a partnership. Sino yung partners? Sino yung partners? Si God, pati? Tayo. Can you imagine, kailangan ba tayo ng Panginoon? Yes. Kailangan ba niya tayo? No. No. God does not need us to make His kingdom. Again, we are not the main character here. But, sa awa ng Diyos, and our great honor, is na tumatawag ang Panginoon ng men and women para maging kasama niya sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian, to be co-laborers in God's kingdom. I hope po na maging excited tayo because nung nilakaw ko po itong series na to, sabi ko sa mga exhorters natin sa church, gusto ko to. Kasi gusto ko ng isang series na mag-uudyok sa mga tao kasi in about 3 months, do you know what's going to happen? Yes. It is going to be our church anniversary again. Well, can we praise for church? Ang galing. Napakalaki ko ng milestone natin. Actually, na-realize ko lang last year. Hindi ko na pala kailangan palitan yung pangalan ng anniversary. Every year, same na siya. Milestone. Kasi milestone siya, diba? Milestone of Cornerstone. Last year was a very big milestone kasi 20 years. Pero ngayon, 21 na. So ano, adult na ba tayo? Libo. Ano na tayo? Pwede na tayo mag-asawa. Pwede na tayo bumoto. Pwede na, lahat na pwede kasi 21 ka na. You know? But I believe po na this series is going to equip the church for this new chapter po ng ating gawain dito. Some of you were here when God began this work. Some of you baguhan lang. The last 3 years maybe sumama kayo. Pero ang prayer ko po is na we honor God by joining this mission. Kasi po, this mission hindi lang po ito gawa ng tao.
This mission hindi lang po mission ng Cornerstone. This is God's mission. This is a call from God. Pray po tayo before we start. Is sa Ezra, Nehemiah. Now when you open your Bible, maghahanap ng Ezra, Nehemiah, saan po siyang part? Old Testament or New Testament? Old Testament. Oh, very good. At least alam niyan. Na pag-open po ng Ezra, Nehemiah, pagdating niyo doon, dalawa siyang libro. Pero originally, Ezra, Nehemiah was just one book. Okay, one book. One book written by one na author na hindi natin kilala, pero nagsulat po siya during the time ng invasion of Jerusalem. Pati nung time na sapilitan silang kinuha from their bayan at dinala abroad. Parang kayo, pero kayo, nag-choice, it was your choice to come here. Di ba? Pero sila, wala silang choice. Itinangay sila sa ibang bansa. Sino po sinalala kay Daniel pati his 3 friends? Doon sa Bible. Wala? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, nalala niyo sila? Di ba? Yun po doon po nangyari yun, yung kinuha yung mga Israelites from Jerusalem. Now when you read Ezra and Nehemiah, may ilang mga pangalan na makikita nyo na kilala na natin. For example, si Jeremiah, si Haggai, pati si Zechariah. All of these names kasi, makikita nyo siya dun sa Ezra, Nehemiah, kasi sabay-sabay po silang sinulat. Sabay-sabay silang nandoon during this time. Okay. E mamaya makita po natin. This book was written at the same time. Now, yung Ezra Nehemiah po, merong 3 main arcs. Ngayon, yung mga, di ba, kapag nanood ka ng K-drama, nung arc dun kasi, kumbaga, kung teleserye siya, meron yung simula, tapos yung maiilaw sila, tapos may mangyayari, hindi sila magkakatuluyan, tapos may revenge arc, tapos yung happily ever after arc na, di ba? Yung mga arcs, gano'n. Now, Ezra and Nehemiah, 3 po ang main arcs niya. Number 1, Ezra 1-6, si Zerubbabel, yun yung main character dito, si Zerubbabel, babalik siya sa Jerusalem to rebuild the temple. Okay, so galing sila sa Babylon, babalik sila sa kanilang bayan sa Jerusalem, at papatuloy nila yung templo. Then, sa Ezra 7:10, bumalik naman si Ezra. So again, wala na sila sa bayan nila. Saka sila babalik, at si Ezra naman, he is going to renew the covenant with the people. Kasi nakalimutan na ng mga Israel kung what does it mean to be covenant people. Finally, sa Nehemiah 1-13, yung Nehemiah medyo mahaba-haba. Si Nehemiah naman, magbabalik siya sa Jerusalem at i-rebuild niya yung mga walls ng Jerusalem. Kasi na-rebuild na yung temple, pero hindi pa rin safe yung city. Kasi sinira lahat during the time na in-invade sila. Okay? So today po, titignan po natin yung Ezra 1-7. Ako lahat yun. Mabilis. Tapos the next time, sa Nehemiah na. Okay? Now, pagtingin nyo yung timeline na yan, parang kala nyo ang bilis-bilis, no? Pero actually, this restoration project, na 3 ang pangyayari, it took 110 years. O yan, di ba sa Pilipinas, kapag tagal-tagal, ipaano yung pag nagpa-construction project, 5 taon na hindi pa tapos, di ba? Yung isang bridge na pinatayo nila, tapos pagkatapos na sila siya agad. Di ba nakaka-disappointment? Magkano yun? Billion yun, di ba? Now, sometimes mag-complain tayo about that. Pero guys, tingnan mo naman yung restoration project na yan. 110 years. Di ba? Tagal-tagal, no? Grabe. Now, question nyo is, bakit ang tagal? Well, because they encountered a lot of challenges. Kung may bida, may kontrabida. May kaibigan, may kaaway. Ayan, sila rin may kaaway, guys. They encountered both external problems, pati internal problems. Number 1, meron sila mga neighbors, wow. Sabotage. Nagsasabotahe ng kanilang mga gustong pataan. When nag-build sila, hindi lang sila mamarites na, ay, anong pinapatay niyo dyan? No. Nagsusumbong. Nagko-complain. Maraming beses, during Ezra and Nehemiah, the enemies tried to find a way para i-stop yung construction.
And many times, they succeeded. Okay? Second, meron rin internal problems. So, di kaaway sila sa labas, Pati hindi sa na loob. naaway sa kanila, tapos sa loob rin, nag-aaway-aaway rin sila. Grabe. I mean, kayo na imagine, sasalakayin na kayo, tapos mag-aaway pa kayo. Di ba ang weird nun? But that the worst part is, imagine nyo, the Lord is helping His people. The Lord was having mercy on them. Okay? And yet, the people were still backsliding. Hindi pa rin, kahit na ipinakita ng Panginoon na napakatapat niya sa kanila, ay, wala silang katapatan sa Panginoon. So that's why, because of all this, ang tagal-tagal na nangyari yung 110 years. Pero alam niyo po, even though maraming mga delay at maraming mga hindrances, na-stop ba ang palaga ng Panginoon? No. No. Spoiler alert, God succeeded. But another spoiler alert is na when you read Ezra Nehemiah, yung dulo niya, kung sino pong mahilig sa happy ending? Me. So, yun, ako nga ako po, ang type ng person na pag nanonood ako ng show, Gusto agad. titignan ko muna yung Ending. spoilers ng ending. Ako din. Pag ayaw ko yan, hindi ko gagawin yan. Ayoko na, kasi nung na-traumatize po ako nung mga before na yung bias ko, siya pa yung pero, mas ako, alam ko, hindi naman sila tunay na tao, pero yung pagluluksa, kasi naman yung paborito ko, totoo siya. So, I never read books na hindi ko alam yung ending. Unfortunately, sabihin ko po sa inyo, hindi po maganda ang ending ng Ezra and Nehemiah.